Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang kwentong ito at ang mga tauhan ay kathang-isip lamang. Original story owned and made by Kwento ng Kaba. Sepulturero, ang bantay ng mga nalimot. Ako si Miko, at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko makalimutan kailanman. Isang kwento na puno ng takot at misteryo, isang paglalakbay sa kaharian ng dilim na hindi ko malilimutan. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang kwento ay nagsisimula sa isang malamig na gabi, habang ako ay naglalakad pauwi matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Nagmumuni-muni ako sa mga pangyayari sa araw na yon nang biglang may nag-abot sa akin ng sulat. Ang sulat ay galing sa isang taong hindi ko na nakita sa mahabang panahon. Si Melka. Nang makarating ako sa aming bahay, agad kong binuksan ang sulat at nagtaka ako sa laman nito. Ang sulat ay puno ng panaghoy at pananakot. Sinasabi ni Melka na mayroon siyang natuklasan tungkol sa isang misteryo sa aming bayan na tila ay may kaugnayan sa aming nakaraan. Hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan ang lahat ng ito, ngunit ang takot ay unti-unting pumapasok sa aking puso. Naisip ko na kausapin si Mang Kanor, isang matandang tagapaglibing sa aming bayan, na tila may alam sa mga misteryo ng bayan. Sa gabing iyon, puno ng lakas loob, lumapit ako sa bahay ni Mang Kanor at ibinahagi sa kanya ang sulat ni Melka. Nagpatuloy kami sa aming pag-uusap sa loob ng ilang oras, habang binibigyan niya ako ng mga kwento tungkol sa mga kababalaghan na naganap sa aming bayan. Ngunit isang pangyayari ang tila nagtakda sa direksyon ng aming kwento. Isang kwento tungkol sa isang sepulturero na siyang bantay ng mga nalimot. Ang sepulturero, simula ni Mang Kanor, ay isang taong misteryoso. Sinasabing may kapangyarihan siyang ituring ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ngunit hindi lang iyon ang kakaiba sa kanya. Mayroon siyang kapangyarihan na magdala ng takot sa mga taong hindi marunong mag-ingat. Napakalalim ng pag-iisip ko habang pinakikinggan si Mang Kanor. Ano kaya ang kaugnayan ng sepulturero sa sulat ni Melka? At bakit may pagbabanta sa aming bayan? Hindi natin alam kung ano ang kanyang motibo, dagdag ni Mang Kanor. Ngunit mayroon siyang kapangyarihan na hindi dapat baliwalain. Pagkatapos ng aming pag-uusap, hindi na ako mapakali. Ang takot ay pumapalibot sa aking isipan at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa aking pagtulog, ako'y binabalot ng mga panaginip na puno ng dilim at panganib. Sa susunod na araw, nagpasya akong hanapin si Melka at alamin ang tunay na kalagayan niya. Ngunit walang anumang tanda niya sa aming bayan. Ang lahat ng aming kakilala ay walang nalalaman tungkol sa kanya. Ang kanyang bahay ay puno ng alikabok at tila'y walang tao na nagdaan doon sa loob ng ilang araw. Ang takot at kaba ay lalong dumagundong sa aking dibdib. Ano kaya ang nangyari kay Melka? At ano ang koneksyon ng kanyang paglaho sa sulat na ipinadala niya sa akin? Sa gitna ng aking pag-aalala, bigla akong napatingin sa malaking puno sa likuran ng aming bahay. Nakita ko ang isang anino na tila'y sumusunod sa akin. Ang aking puso ay biglang bumilis ang pintig, at ang takot ay lalong dumagundong sa aking kalooban. Sinong nandyan? Malakas na tanong ko sa anino. Ngunit walang sumagot. Ang katahimikan lamang ang bumalot sa paligid. Tila ba sa bawat paglakad ko, patuloy pa rin ang pagsubok sa aking tapang. Ang dilim na bumabalot sa aking paligid ay tila may sariling buhay,
at nagdadala ng mga banta na hindi ko maunawaan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang nangyari kay Melka, at kung paano namin matutuklasan ang lihim ng sepulturero. Ngunit sa kabila ng aking takot, nagpasya akong hanapin ang katotohanan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa labas ng aming bahay, bigla akong naantig sa malakas na hagikhik na tila'y nagmumula sa libingan malapit sa aming bahay. Hindi ko alam kung anong lakas ang pumorsa sa akin na lumapit at siyasatin ang pinagmulan ng tunog. Pagdating ko sa libingan, bigla akong napahinto sa aking paghakbang. Nakita ko ang isang anino na tila'y kumikibo sa dilim. Hindi ko malaman kung ano ito, ngunit ang takot ay bumalot sa aking katawan. Sinong nandyan? Ang malakas kong tanong, ngunit wala akong natanggap na sagot. Sa pagtatagal ng panahon, mas lalo pang lumalim ang aking paghahanap sa katotohanan. Hanggang sa isang araw, natuklasan ko ang isang lihim na magbubukas ng pinto patungo sa kasagutan. Sa pagpasok ko sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, natagpuan ko ang isang kwarto na puno ng mga lumang dokumento at talaan. Sa paghimay ng mga dokumento, natuklasan ko ang mga kasaysayan ng mga taong nalimutan ng lipunan, mga taong binansagan bilang mga biktima ng sepulturero. Ang aking puso ay bumilis ang pintig sa tuwa at takot sa natuklasan. Narito na ang sagot sa lahat ng aking katanungan. Ang sepulturero ay hindi lamang isang simpleng tagapaglibing. Siya ay isang tagapagtago ng mga lihim na dapat ay napakalimutan na, ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, bigla akong nagulantang sa isang malakas na ingay mula sa labas. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas, ngunit ang aking instinkto ay nagdikta sa akin na lumabas at tingnan kung ano ito. Sa aking paglabas, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nagmamarch sa papunta sa libingan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. Kailangan nating matapos ang kalupitan ng sepulturero, sigaw ng isa sa kanila. Naguluhan ako sa mga pangyayari. Ano kaya ang kanilang balak gawin sa libingan? At ano ang kanilang koneksyon sa lihim ng sepulturero? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang takot at kaba ay sumasalubong sa bawat hakbang na aking gagawin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong kumilos at harapin ang katotohanan. Sa susunod na gabi, habang ako'y nagmamasid mula sa aking bintana, bigla akong napasinghap nang makita ko ang isang anino na tila'y lumilipad sa labas ng aming bahay. Ang aking mga balahibo ay biglang tumayo sa dulo, at ang takot ay naglaho sa aking mga mata. Anong ito? Balagtasan kong sabi sa aking sarili. Ang boses ko'y pababa at puno ng kaba. Nang biglang mawala ang anino, napilitan akong lumabas sa aking kwarto at suriin ang labas. Ngunit wala na akong nakita maliban sa dilim na bumabalot sa aming bakuran. Ang hangin ay nag-iba ng timbang, at ang katahimikan ay puno ng misteryo. Sa paglipas ng oras, ang aking takot ay lalo pang lumalim. Hindi ko alam kung sino ang pumupunta sa aming bahay, o kung bakit kami ang pinipili. Ang aking puso ay parang tumitigil sa bawat hakbang, at ang bawat galaw ay nagdudulot ng kaba sa aking puso. Sa bawat gabi, tila't ang dilim ay may sariling buhay. Ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa akin, at ang mga hagikhik ay naglalaro sa aking mga tainga. Hindi ko alam kung paano ko tatapatan ang puwersang ito, ngunit alam kong kailangan kong magtagumpay. Isang araw, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa trabaho, bigla akong napatingin sa isang babaeng nakaupo sa may tabi ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkabalisa, at ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at sugat. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ang takot ay bumabalot sa aking dibdib, ngunit bago pa man siya sumagot,
bigla siyang nawala nang walang anumang bakas. Ang takot ay bumalot sa aking katawan, at ang aking kalooban ay puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan. Sa susunod na araw, nagpasya akong hanapin ang kasagutan sa kaguluhang ito. Sa pamamagitan ng paghuhukay sa mga lumang dokumento, at pakikipag-usap sa mga tao sa bayan, natuklasan ko ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang sepulturero ay hindi lamang isang tagapagtago ng mga lihim, siya rin ay isang tagapagpatay. Ang kanyang mga biktima ay hindi lamang mga nalimot, kundi pati na rin ang mga taong tila ay bumabalik mula sa libingan. Ang kanyang kapangyarihan ay labis na nakakatakot, at ang kanyang mga gawaing kasamaan ay nagdudulot ng takot sa aming bayan. Sa aking paghahanap ng katotohanan, natuklasan ko ang kanyang lihim na kuweba sa ilalim ng isang matandang puno sa libingan. Ang kanyang mga kasamaan ay nakabaon sa lupa, at ang kanyang mga biktima ay nababalot sa dilim ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa aking pagsilip sa kanyang kuweba, biglang may narinig akong malakas na tawa mula sa likuran. Ang aking mga balahibo ay biglang tumayo sa dulo, at ang takot ay bumalot sa aking katawan. Ang sepulturero ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman at galit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, at ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Hindi mo dapat inilahad ang aming mga lihim, sabi niya sa isang nakakapanindig balahibong boses. Ngayon, ikaw ang susunod na biktima. Ang aking mga paa ay parang nanlamig sa takot, at ang aking puso ay bumilis ang pintig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong lumaban para sa aking buhay at para sa aming bayan. Sa aming laban sa ilalim ng dilim, ang aming mga puso ay tumitibok ng mabilis habang kami ay naglalaban para sa aming buhay at kaligtasan ng aming bayan. Ang sepulturero ay tila isang nilalang mula sa mismong impyerno. Ang kanyang presensya ay bumabalot sa aming paligid ng kadiliman at kamatayan. Ang aming paglalaban ay hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa espiritual. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ng sepulturero ay tila'y humihingi ng tulong sa amin. Ang kanilang mga hagikik at mga boses ay nagpaparamdam ng kanilang pighati at put. Sa bawat galaw ng aming laban, tila'y lalo pang lumalim ang kadiliman sa paligid namin. Ang aming mga kandado ay nagpapalakas ng aming loob, ngunit ang takot ay patuloy na nagbabantang sumuko sa amin. Sa isang pagkakataon, habang kami ay naglalakad sa madilim na kuweba, bigla kaming binigla ng isang bangungot na nakalalasong sigaw. Ang aming mga katawan ay parang nanigas sa takot, at ang aming mga mata ay puno ng kaba at pagkabahala. Sa gitna ng aming pag-ayos, bigla kaming hinabol ng mga kaluluwa ng mga biktima ng sepulturero. Ang kanilang mga kamay ay humahawak sa amin, ang kanilang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ang aming mga puso ay nag-aalala sa bawat hagod ng aming mga paa, at ang aming mga hininga ay labis na nagdudulot ng pagkabalisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming takot at kaba, hindi kami sumuko sa aming laban. Ang aming determinasyon na tapusin ang kasamaan ng sepulturero ay lalong tumibay, at ang aming pagkakaisa ay nagdulot sa amin ng lakas na hindi namin inaasahan. Sa isang desperadong pagkilos, nagpasya kaming hanapin ang pinakamalakas na sandata laban sa sepulturero. Sa pamamagitan ng aming paglalakbay sa kuweba, natagpuan namin ang isang lihim na silungan ng mga espada at sandata ng mga bayani ng nakaraan. Ang aming mga kamay ay puno ng mga espada ng katapangan, at ang aming mga puso ay puno ng determinasyon na tapusin ang kasamaan ng sepulturero.
Sa aming pagtutuos, hindi lamang ang aming buhay ang nakataya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng aming bayan at ng mga susunod na henerasyon. Sa huling yugto ng aming laban, ang aming mga katawan ay puno ng sugat at pasa, ngunit ang aming mga puso ay puno ng lakas at tapang. Ang aming mga mata ay sumisigaw ng determinasyon, at ang aming mga kamay ay nagpapahayag ng aming pagkakaisa. Sa isang huling salaksakan ng lakas at tapang, natapos namin ang kasamaan ng sepulturero. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho kasama niya. Ang aming bayan ay malaya na mula sa dilim ng kamatayan, at ang mga kaluluwa ng mga biktima ay muling nakakamit ang kapayapaan. Ngunit kahit sa gitna ng tagumpay, ang aming kwento ay hindi pa tapos. Dahil kahit sa ang bahagi ng mundo, mayroong mga kasamaan na nag-aabang na muling magmulat. Ang aming laban ay patuloy, at ang aming pagkakaisa ay magpapatuloy hanggang sa huling hininga. Sa kabila ng aming tagumpay laban sa sepulturero, ang kadiliman ay patuloy na nagbabantang sumalakay sa aming bayan. Ang kanyang mga alipors at mga espiritu ng dilim ay patuloy na umaaligid, nag-aabang ng pagkakataon upang muling maghasik ng takot at karimlan. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga mula sa aming matagumpay na laban, biglang may narinig kaming malakas na mga hagikik mula sa labas ng aming bahay. Ang aming mga balahibo ay biglang tumayo sa dulo, at ang aming mga puso ay biglang nagdagsaan ng kaba at pagkatakot nang lumabas kami upang suriin ang pinanggalingan ng mga hagikik. Aming natagpuan ang mga bangkay ng ilang mga pamilya sa aming bayan na nakapilipit sa sakit at galit. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pighati, at ang kanilang mga katawan ay puno ng mga sugat at pasa. Ang aming mga puso ay naglalagablab ng galit at determinasyon sa harap ng kaguluhan na ito. Hindi namin maaaring hayaan na ang kasamaan ay mananaig muli sa aming bayan. Ang aming laban ay hindi pa tapos, at kami ay handang ipagpatuloy ang pagtutuos hanggang sa huling hininga. Sa aming paghahanda para sa susunod na laban, natuklasan namin ang isang lihim na himpilan ng mga tagapagtanggol ng liwanag sa aming bayan. Sila ay mga mandirigmang handang lumaban para sa kaligtasan ng aming bayan, laban sa mga puwersa ng dilim. Sa aming pagkakaisa at determinasyon, nagtungo kami sa himpilan upang humingi ng tulong at gabay sa aming laban sa kasamaan. Ang aming mga sandata ay ang aming mga puso ng tapang at determinasyon, at ang aming mga kamay ay handang magpatunay ng aming dedikasyon sa pagtatanggol sa aming bayan. Sa susunod na gabi, ang kadiliman ay bumabalot sa aming bayan ng mas malakas at mas nakakakilabot. Ang mga espiritu ng dilim ay patuloy na umaaligid, at ang mga hagik-hik ng mga kaaway ay nagpaparamdam ng kanilang pagdating. Ngunit sa harap ng aming pagkakaisa at determinasyon, kami ay nagpatuloy sa aming laban. Ang aming mga espada ay kumikislap sa dilim, at ang aming mga boses ay sumisigaw ng pagkakaisa at tapang. Ang kadiliman ay nag-aalimpuyo sa aming paligid, ngunit kami ay hindi nagpapatinag. Sa gitna ng aming laban, biglang may narinig kaming isang malakas na huni mula sa ilalim ng lupa. Ang aming mga mata ay biglang nagdilim, at ang aming mga puso ay biglang nagdagsaan ng takot at kaba. Ang sepulturero ay muling bumangon mula sa kanyang libingan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kamatayan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng malamig na simoy ng kamatayan sa aming paligid. At ang aming mga balahibo ay biglang tumayo sa dulo. Hindi ko kayo hahayaang matalo, sabi ng sepulturero sa isang tinig na puno ng kapangyarihan at galit.
Ang inyong bayan ay muling magiging alipin ng kadiliman, at ang inyong mga kaluluwa ay magiging pabangong sa aking kapangyarihan. Ang aming mga puso ay sumigaw ng galit at determinasyon sa harap ng panganib na ito. Ang aming laban ay hindi pa tapos, at kami ay handang ipagtanggol ang aming bayan mula sa kasamaan ng sepulturero. Sa gitna ng aming laban sa sepulturero, ang kadiliman ay patuloy na sumasalakay sa aming bayan. Ang aming mga sandata ay naglalabanan sa dilim, ngunit ang kapangyarihan ng sepulturero ay labis na nakakatakot at higit sa aming inaasahan. Sa isang aksidente, ngunit hindi inaasahang pangyayari, ang isa sa aming mga kasama ay napadpad sa isang madilim na sulok ng kuweba at biglang nawala sa aming paningin. Ang aming mga tinig ay biglang naglaho sa dilim, at ang aming mga puso ay biglang naging mabigat sa takot at pagkabahala. Nang matapos ang paghahanap, ang aming kasamang nawala ay hindi na natagpuan. Ang aming kaba ay lalong lumalim habang ang kadiliman ay tila mas lalo pang nagiging matindi. Ang aming mga puso ay puno ng takot at pag-aalala sa kung ano ang nangyari sa aming kasamahan, at kung paano namin siya maliligtas mula sa kapangyarihan ng sepulturero. Sa huling pagtutuos, kami ay napilitang harapin ang sepulturero sa kanyang sariling kuweba, ang lugar kung saan ang kadiliman ay labis na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Ang aming mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit ang aming mga puso ay puno ng takot at kaba. Sa paglapit namin sa kanyang trono ng kadiliman, biglang lumutang ang aming nawalang kasama mula sa dilim. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at sugat, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabahala. Kailangan nating tapusin ito, sabi niya sa aming may hingal na tinig. Ang sepulturero ay hindi lamang isang tao, siya ay isang puwersang mas higit pa sa ating inaakala. Kailangan nating labanan siya ng buong lakas at tapang. Sa gitna ng aming paghahanda, biglang may narinig kaming isang nakakabinging sigaw mula sa kabilang dako ng kuweba. Ang sepulturero ay biglang lumitaw sa harap namin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kamatayan. Kayo ang susunod na biktima, sabi niya sa isang nakakapanindig balahibong tinig. Ang inyong bayan ay magiging alipin ng dilim, at ang inyong mga kaluluwa ay magiging bahagi ng aking hukay. Ang aming mga puso ay nagningas ng galit at determinasyon sa harap ng panganib na ito. Ang aming laban ay hindi pa tapos, at ang aming mga kamay ay handang magpatunay ng aming tapang at dedikasyon sa pagtatanggol sa aming bayan. Sa isang sagupaan ng malalakas na sandata, kapangyarihan, kami ay nagtungo sa aming huling pagtutuos. Ang aming mga espada ay kumikislap sa dilim, at ang aming mga tinig ay sumisigaw ng pagkakaisa at tapang. Ngunit sa kabila ng aming lakas at determinasyon, ang kapangyarihan ng sepulturero ay labis na nakakatakot at higit pa sa aming inaasahan. Ang aming mga katawan ay puno ng sugat at pasa, at ang aming mga puso ay puno ng pagkabahala sa hinaharap. Sa isang sandali ng kasiraan, ang sepulturero ay biglang bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay biglang naglaho sa dilim, at ang aming bayan ay muling nakamit ang kapayapaan mula sa kadiliman, ngunit ang aming tagumpay ay hindi nagtagal. Dahil sa isang huling giliw ng kapangyarihan, ang sepulturero ay biglang bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kamatayan. Kayo ang hindi ko kayang talunin, sabi niya sa isang tinig na puno ng kapangyarihan at galit. Ang inyong bayan ay magiging alipin ng dilim, at ang inyong mga kaluluwa ay magiging bahagi ng aking hukay. Ang aming mga puso ay biglang naging mabigat sa takot at kaba. Ang aming laban ay tila walang katapusan, at ang aming pagkakaisa
ay lalo pang nagiging mahina sa harap ng kapangyarihan ng sepulturero. Sa isang huling pagtutuos, ang sepulturero ay pinalibutan kami ng kadiliman. Ang aming mga katawan ay biglang naglaho sa dilim, at ang aming mga kaluluwa ay nawala ng pag-asa sa gitna ng kamatayan. Sa wakas, ang aming bayan ay napasailalim sa kapangyarihan ng kadiliman, at ang aming mga kaluluwa ay napasailalim sa pag-iral ng kamatayan. Ang aming kwento ay nagwakas sa isang mapanlinlang na katapusan, at ang aming mga pangarap ay nawalan ng pag-asa sa dilim ng kadiliman. Salamat sa walang sawang suporta, mga ka-kwento ng Kaba. Please subscribe, like and share for more kwento ng Kaba.